Ano nga bang meron ngayon at kailangan nating i-capture ang kasiyahan ngayong araw ng Tuesday while we're choosing to be happy and smiley and all energetic? Nako, alamin nga natin kung ano ang kinalaman ng kinanta natin sa ganap ngayong araw na ito. Alamin natin yan sa Anong Ganap? Isang click lang ng kamera, kayang magkwento ng libu-libong emosyon. Sa bawat larawan, may kasaysayan, may alaala. Ipinagdiriwang natin hindi lang ang sining ng pagkuha ng larawan, kundi pati ang kakayahan nitong magbuklod ng kultura, magpahayag ng katotohanan, at magbigay ng inspirasyon sa buong mundo. Tuwing August 19, ipinagdiriwang ang International Photography Day. Nagsimula ito bilang paggunita sa pagkakaimbento ng daguerreotype camera mula kay Louis-Jacques Monde Daguerre noong 1839 sa France. Simula noon, lumago ang photography mula sa malaking kahong kamera hanggang sa film cameras, Polaroids, DSLRs at ngayon ang ating mga smartphones. Sa pagkuha ng mga selfie hanggang sa pagdodokumento ng kasaysayan, ang kamera sa ating bulsa ay naging kasangkapan ng lahat para magkwento, magpahayag at mag-iwan ng alaala. Dito sa Pilipinas, ginamit ang photography bilang kasangkapan para sa kasaysayan at kultura. Noong panahon ng Kastila, mga litrato ng ating bayan ang nagsilbing ebidensya ng ating identidad at pagbabago. Maraming Pilipino ang nakapag-ambag ng ganda at sigla sa sining ng fotografiya. Kung pag-uusapan ang kasaysayan ng photography sa Pilipinas, hindi mawawala ang pangalang Felix Loriano, isang Ilonggo. Siya ang kinikilalang kauna-unahang Filipino photographer na nakilala sa buong mundo. Noong 1895, inilathala niya ang librong Recuerdos de Filipinas na nagkikwento ng kultura at buhay ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Paglipas ng ilang dekada, sumikat naman si Eduardo Masferre. Tinaguri ang Father of Philippine Photography na sumailalim sa buhay ng Cordillera noong 1930s hanggang 1950s. Binigyang pansin niya ang mga katutubong Cordillera at kumuha ng mga larawang hindi lang sining kundi mahalagang tala ng ating identidad bilang Pilipino. At marami pa, mula photojournalists hanggang street photographers na patuloy na naglalarawan ng ating mga kwento. Pagpapatunay ng photography ay buhay na buhay, patuloy na nagbabago at patuloy na nagbibigay inspirasyon. Kaya ngayong International Photography Day, kunin mo ang iyong camera o cellphone at huwag matakot kumuha ng mga pictures. Dahil ang tunay na diwa ng fotografiya ay hindi lamang nasa technique, kundi nasa mga kwentong nabubuo sa bawat sandali. Ayun naman pala, it's International Photography Day. So, ano pang inaantay nyo? Huwag muna pala. Wag. Oo, wag kasi ginagamit nila yung cellphone nila para manood sa atin. Mamaya na kayo mag-picture-picture. Pero sa mga nanonood sa telebisyon, ayan, pwede nyo lang kunin ang inyong mga litrato. Ang inyong mga phones, and then click lang kayo and then share hashtag International Photography Day, hashtag MB. Wow, morning balitaktakan. Yes, exactly. Mahilig ka ba sa photos? Like, do you like capture or you want to be captured? Both. Tareng, hindi. Pero gustong-gusto ko talagang nagka-capture ng anything and anywhere sa anytime. Oo. Oh, anytime, anywhere you love to capture. Oo, basta kunting Isa kang capturer. Hindi, pero maganda kasi parang feeling ko kapag one day, malay mo mawala yung bagay na yun, at least meron pa rin sa phone mo. Yun nga lang, pag nawala yung phone mo, wala na lahat. Ako pangarap ko talaga maging photographer before. Really? Oo, mahilig talaga ako nag-capture ng moment. Pero ang arte mo. Hindi, pero siguro yung gusto ko talaga is mga portrait, yung fashion photography. Mahilig ako sa mga ganon. Ganun ka. Oo, kaya super portrait madalas yung mga kinukuha ko. Hindi ako mahilig sa landscape. Ako into nature, kaya ma-landscape akong tao. Kasi hindi naman ako, my face does not register well kasi sa mga litrato. Let's be real. May mga tao talagang photogenic. May mga taong hindi talaga, pero pag nakita mo in person, you'll be like, wow, hindi ikaw yung nasa picture. Kaysa naman yung makita yung picture, ang ganda-ganda. Mapapaganon sila kapag nakita ka nila in person. I would rather choose the
first First one. one. Oo, na hindi ako photogenic, pero pag nakita mo in person, personally genic. Wow, ganun Yung ba iba nga, yun? Talikogenic. Talikogenic, Oo. maganda lang pag nakatalikod. Yes. Oo. Well, Meron din sleepalogenic. maganda pag natutulog Pag lang. tulog. Tulog lang. Ang Uy, tawag meron. sa kanila is sleeping beauty. Oo, meron hindi yung is ganun. tulog ang kagandahan. Pero gumigising din naman. Oo, kakagigil Oo. ka. Hindi, pero ganun talaga siya. Ako, hindi talaga ako photogenic kaya mahilig ako mag-capture ng beauty ng ibang tao. Because I believe that the lens has a story. Wow, And Len. it tells a story once you capture your subject. How do you identify ba when someone is photogenic or not? Kapag nakita mo sa litrato, ay, ang ganda, ang gwapo. Ganun lang? Oo. Ganun Ganun lang naman. Lalo na pag sa mga pageant pinag-uusapan, napaka-photogenic ng batang ito. Ganon. Kaya nga meron tayong Miss Photogenic or Mr. Photogenic. Ganun pala. Yung nakaka-capture talaga nila yung emotion sa eyes kasi yung pinaka-importante. When you take a photo of someone, the eyes should be telling a story. Yung mata pa lang nangungusap na. Yung nag-i-smile siya parang, Paano? Parang nangungusap na mata. galit. Galit. Yung masaya. Yung nagugutom. Yung nasasaktan. Na in love. Ganon. Very emotional. Just- Emotional. Expressive kasi. Expressive dapat.